Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasal at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, pagkalooban po tayo ng kapayapaan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa kasiyahan ay kaloob na yung ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y lakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katuwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakakilala ang hindi pa nakakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinluhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay may mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Maminamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Saan man po kayo naroroon, ingatan po kayo lagi at gabayan ng ating Panginoon Diyos. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang karawan ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Maaring kayo po ay sasang-ayon o hindi sa kasabihan na walang manloloko kung walang magpapaloko. Ang tanong ko ho, naloko ka na ba? Na-scam ka na ba? Naisahan ka na ba? Alam ho ninyo, isa ho sa mahirap na hanapin sa isang tao ay ang isang tao na pwedeng pagtiwalaan. Kaya nga ang tawag din ni katiwala. Kaya ang unang mensahe ng atin hong ebanghelyo ay maging tapat na katiwala at hindi katiwaldas. Bakit kanyo ho? Pag nag-a-apply ka naman ho ng trabaho, hindi ka naman ho kagad tatanggapin eh. Laging ho unang hinahanap niyan ay moral conduct. Hinahanapan ka pa nga ho ng mga clearance endorsement. May mga police clearance pa nga ho yun, NBA clearance. To make it sure ng taong ito ay mapapagkatiwala at clear. Walang kaso. Kahit paano nga ho sa atin, mahirap makatagpo ng isang tao na pagtitiwalaan mo talaga. Ay ano ang habilin ng mga magulang sa kanilang anak, lalo tikit babae, sa boyfriend niya o sa mapapangasawa niya, ay ingatan mong aking anak, may tiwala ako sa iyo. Ay mahirap po pag walang tiwala. Mukha pa lamang,
ay kaduda-duda na. Mukha pa lamang ay hindi mo kayang pagtiwalaan 100%. Kaya pag ikaw ay may tiwala sa tao, ay ipaubaya mo lahat. Pero napakarami ng mga pangyayari na ang akala mo ay tiwalang-tiwala ka. Ilang taon na nagtatrabaho sa iyo. Ang akala mo ay nandun ang 100% na ikaw hindi, lolokohin. Pero darating ang araw, matutuklasan mo na lamang ikaw pala ay niloko. Tayo hong lahat ay katiwala. Tayo hong lahat ay administrators dito sa mundong ito. May ipinagtiwala ho sa atin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho't ang tanong, ay tayo ba ay tapat, nakatiwala? Ikalawahong bagay sa ating ebanghelyo ay ito. Maging sulit sa ating pagsusulit. Ano ang sabi ng may-ari doon ho sa katiwala? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Sapagkat mula ngayon, ikaw ay hindi na katiwala ko. Isulit mo ng buo. Ang tanong, nagawa ho ba ito ng katiwala na ito? Hindi. Sa totoo lamang naman ho, pag tayo ho ay magsusulit sa ating Panginoon Diyos, ay hindi naman ho pag tayo sa orasan ng kamatayan. Hindi ho. Sapagkat araw-araw ho ay kailangang magsulit tayo sa ating Panginoon Diyos. Kahit imposible ho na bago ka matulog at mag-iisip ka kung anong kabutihang nagawa mo sa buong maghapon, ay wala kang maisulat, aba, ay parang nakakahiya. Sa buong maghapon, wala kang nagawang kabutihan. Sa buong maghapon, wala kang malamang na ipinamalas na sasabihin, aba, naging fulfilled naman, naging makabuluhan naman ang aking buong maghapon. Kaya, maging sulit ang ating pagsusulit. Eh kayo nga ho mga mag-asawa, kapag kinsena sa pagkatapusan, pag magsusulit ang inyong asawa ng sweldo at kapos, kayo galit na galit. Aba, ay sasabihin pa Diyos yung bata ninyo, aba, ay yan lamang ang ibibigay mo sa akin. Ay alam mo ang dami nating gastusin. Yan lang ang isusulit mo. Abay kulang. Ay baka ganyan din tayo na ating Panginoon. Ang dami nang ibinigay sa iyo, pero ang isusulit mo lamang ay ito, hindi ikakasulit-sulit. Kaya maging sulit ang atin hong pagsusulit. Sa atin hong ebanghelyo, hinanga ng ating Panginoong Yesus, hindi dahil itong katiwala na ito ay tapat. Hinangaan ng ating Panginoon o nung may-ari dito, yung katiwala, dahil sa mga bagay na ginawa niya. Gumawa siya ng pamamaraan. Hindi yung kanyang pagkakamali, hindi yung paglustay niya. Kung hindi, aba, ay kahanga-hanga, nakakagawa naman pala siya ng pamamaraan. Kaya ang tanong sabi sa ating ebanghelyo, sapagkat ang mga makasanlibutan ay may mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. Tunay naman ho ito At ang nangyayari ho ito sa atin. Bibigyan ko kayo ng konkretong halimbawa. Nakakagawa ng ibang pamamaraan para makasama ang mga kaibigan sa mahabang oras. Nakakagawa ng pamamaraan para makapanood ng TV sa mahabang oras. Nakakapaglaro sa cellphone ng mahabang oras na nakaupo. Nakakagawa ng pamaraan para makapag-Facebook ng mahabang oras
pero hindi man lamang makagawa ng pamamaraan sa loob ng maghapon na makapagdasal man lamang kahit 1 minuto. Aba ay 5 minuto nga ho. Ay baka hindi pa natin makagawa ng pamaraan para tayo magdasal. Yan yung inihingi ng Diyos. Nakakatagal ka nga na makapagchismisan ng ilang oras. Ay nakakagawa ka ba ng pamaraan na 30 minutes na magrosaryo? Nakakagawa ka nga na makapanood na kung ano-ano sa YouTube. Ay nakakagawa ka ba ng pamamaraan naman? Nakapamanood man lamang ng misa sa YouTube, sa Facebook. Kaya yun yung hinanga ng Panginoon dito. Aba, pwede naman palang gumawa ng mga bagay nakakagawa ng pamaraan, pero para sa Diyos, bakit hindi ho tayo makagawa ng pamaraan? Kaya mga kapatid, sa 2 bagay na ito na ating pinagnilayan sa ating ebanghelyo, sana ho, ay ma-realize yun natin, maunawaan ng lahat ng bagay. Kaya nga ang tawag ko sa atin, administrator lamang. Administrators. Hindi ho tayo mga owners. Tayo mga stewards lamang. Kaya tanong sa atin, ay ikaw ba ay faithful steward? At para sa atin, ang pagsusulit na ito ay hindi lamang sa huling araw, kung hindi bawat araw, tayo'y nagsusulit sa ating Panginoon Diyos. Manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapangalaga tayo sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Ang atin pong itutugon, Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hiniling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa libutan, sipo kaganda, loob naritong aming may alay. Mula sa lupot mo ng paggawang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa libutan, sa ipo kaganda, loob nating mamayalay. Mula sa katas ng ubas mo ng paggawang alak ito para mag-inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Nalangin po kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal ng pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain. Ang kamatan ay para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay ng sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papurisan na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan ng tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Anggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubus para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pang-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Posposin po kami sa iyong pag-ibig ay San ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na. Na may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahalabereng marina ng Diyos ni pong San Jose, na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, magkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain po kayong lahat kasama na po inyong buong pamilya at mga mahal sa buhay ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay nayalay na, taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.